isa. I think one of the most important lessons na natutunan ko sa teacher ko nung ako'y nag-aaral pa is that kahit anong galing mo, kung hindi ka kind sa mga tao sa paligid mo, wala ka ring mararating because kindness can move mountains. And if you are a good person, I think yung talino, yung mga bagay na na-achieve mo, mas magiging meaningful kasi makikita ka nila hindi lang bilang matalinong tao, kundi pati na rin maging mabuting tao. So I think that's one of the lessons that I learned from my teacher na hanggang ngayon dinadala ko. Mas uunahin kong maging mabuti kesa sa maging magaling. Ang isa sa natutunan ko sa aking mga teachers na tumatak sa aking buhay ang kahalagahan ng edukasyon. Isa ito sa privilege nating mga Pilipino ang makapag-aral at huwag natin sayangin ito. Hanggat may nagpapaaral sa atin, mag-aral tayo kasi napakasarap mag-aral. At isa to sa kailangan natin sa buhay para umasenso tayo. Tugasin ang ganda ng buhay. Magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Mga lumubos ang malasakit. Pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan kanilang kagalakan. Mga kwentong babauling magpakailan pa mga lumubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang nagulo ang lahat ng pag-asa. Mga lumubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino. Saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating. Dala ang kultura at alak ng puso. Of the world we love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw, maayong buntag, isang pagbati sa mga guro at sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ang panig man ng mundo. 30 minutes po tayong magkakasama para sa inspiring stories. Gaya ng grupo mula sa Green Space Artist Village ng Zambales na walang sawang tumutulong sa mga bata sa pamamagitan ng art, music at maging video production. Para sa segment ng kababayan ko, we will get to know number bender or si Peter Esperanza na math teacher na bumibida kahit nasa ibang bansa. At mamaya, isang pagpupugay para sa mga awardees sa naganap na Haligi ng Karunungan Awards. Kasabay ito ng 27th anniversary ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators o FAPSA. Samahan niyo kami this morning dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Welcome to Filipino at Heart with Teacher Jean. Andito tayo ngayon sa DepEd Central para sa FAPSA 27th National Convention. Tara na, samahan niyo ako! Ang well-attended annual event na ito ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators o FAPSA na sa ngayon ay ang mother organization of all 16 DepEd private schools and associations in the National Capital Region ay nagpapakita ng maunlad na relasyon nito sa kagawaran ng edukasyon. We are co-authors of programs and policies of DepEd. So habang lumalaki ho, lumalawak ho ang PAPSA, mas nabibigyan ho tayo ng atensyon. Ang mga ganitong kaganapan ang nagpapatunay at nagpapatibay ng relasyon ng FAPSA at DepEd na pinamumunuan ni Senator Sonny Angara. Magmula nung ginawa nating National Federation na itong FAPSA, doon na ho nagsimula na tayo nakukonsulta na rin ng Department of Education, ng CHED, ng TESDA, ng PEAC, ng Congress at ng Senate. Iyan na po yung nangyayari ngayon. Ang highlight ng event na ito ay ang pagkilala sa mga haligi ng karunungan awardees na hindi lamang para sa mga guro, kasama na ang educational leaders
at school administrators. And speaking of award, kasama sa mga pinaparangalan ang pride and honor of our very own Starland International School. Our biggest congratulations sa lahat ng pinarangalang haligi ng karunungan. If you are looking for affordable and interactive souvenir for your upcoming event, we have perfume and linen bar. For as low as 5,000, good for 100 packs, your guests will enjoy this luxurious souvenir without breaking the bank. We also offer Polaroid guest book, and soon we will be offering audio-video Polaroid guest book. So stay tuned to our Facebook account at Aroma de Amor and our Instagram account at Aroma de Amor _20. We offer signage making, tarpaulin printings, t-shirt printing, brochures, flyers, and other printing materials. We also have engraving and embroidery. We are located at 1858 JII Building, Hilpuyat Avenue, Pasay City. You can also check our Facebook page and YouTube channel. We do party cards in events. We have our socials like Instagram, Facebook, and we have our contact details. We are located in Makati. We have varieties of food cards that we can elevate your event. Please like and share our page. Hope to see you in your next event. We offer coffee, hot and cold, milk tea, and frappe. Yes, makokontak nyo kami sa Facebook, Instagram, TikTok. At Mr. Bean's Coffee Philippines. We can offer grazing table on any kinds of events, and you can always contact us on our Facebook page, MC Grazing Table. Kami po ay nag-o-offer ng Samgyup Inakat for wedding or other events, corporate events. Pwede niyo po kaming tawagan. And then kami po ay taga-Imus, Cavite, Metro Manila and other provinces. Pwede niyo po kaming pakontak. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Si Nicole noon, dyan siya nag-start eh. Actually, yung ginugulo niya si nanay ko na gusto niyang tumugtog ng ukulele. No? Gusto niyang magpabili. Tapos hanggang nahikayat niya din yung mga ka-schoolmate niya. Tapos hanggang sa nabuo yung 21 na bata. Tapos nag-start silang pumunta kung saan-saan. Yun. Tapos hanggang sa nag-pandemic. Hanggang nag-pandemic, tapos nawala. Siguro mga taon din bago ulit sila nagkita-kita. Nung nagkita-kita sila, mga dalaga at mga binata na. I just wanted to say hi to the ukulele kids. Keep playing, don't ever stop making music. Even if it's just for you and your friends and family. I'm proud of you guys. I hope things are going well. Maybe I'll see you next time I visit the Philippines. I really enjoyed my experience in Green Space. Was amazing. Share my art, my experience, my skills about photography at the kids. I really hope one day I can come back and make other class. And I did my volunteering at Green Space this year.
by teaching music to Filipino kids. I'm happy do sa invitation ng Green Space for Sundays at Green Space na program. Kasi while practitioner ako sa creative industry, ako rin ay academic. So talagang nasa interest ko yung mag-share ng kaunti ko nalalaman sa mga learners. Any chance na magkaroon ako ng, kumbaga, I can give back at maturuan yung mga bata how exciting yung work as a journalist, hindi ko talaga tatanggihan yan. Kasi eventually, kailangan natin ipasa yung mga natutunan natin para magpatuloy yung, kumbaga, yung tradition ng mga journalists, ano yung mga dapat gawin. Kaya naging advocate ako ng digital media literacy, lalo na sa mga kabataan, dahil sila yung mga digital natives, sila yung future storytellers, at sila yung decision makers. Sila yung mag-aangat talaga ng ekonomiya. As cliche as this may sound, as cheesy as this may sound, sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, at naniniwala ako doon. Grabe! Nakakatuwa naman sila. Talagang mga ka-Filipino at ka-heart. Naglaan ng oras at panahon para magturo sa mga bata sa ating segment na Wish Upon a Star. Let's meet Car Cotamora, ang nasa likod ng project na ito na may pusong bukas para sa kabataan at founder ng Ukulele Kids Zambales. Good morning, Car! Good morning po, Teacher Jean. Napakasarap sa puso na makilala ka ngayon. Maari mo bang ikwento sa amin kung paano nagsimula ang ukulele sa Zambales? At ano ang inspirasyon mo sa proyektong ito? Thank you, Teacher Jean. Nagsimula po yung Ukulele Kids Zambales noong 2017. Meron po kaming campsite. Ang pangalan po is Green Space Artist Village. So, nag-host po ako doon ng mga bisita na minsan gusto nilang mag-workshop. So, meron pong isang grupo, ang pangalan po Ukulele Underground Philippines. Nagpa-workshop po sila doon sa mga local kids doon. And then, yung mga bata po, nagustuhan nila yung session, yung natutunan nila doon sa ukulele. So, nagpatuloy siya. Yung mga magulang, lumapit po sa akin para sinabi nila na, parang nagsabi sila na, Car, baka naman pwede every week or kahit man lang every month, may session ng ukulele kasi yung anak namin gusto. Opo, ni-request po ng mga magulang dun sa akin. So, ang naging challenge ko po dun, hindi po kasi ako musician. Okay. So, wala po akong alam sa pagtugtog ng ukulele. Ang kaya ko lang pong gawin, i-connect yung mga tao dun sa mga pwede. So, ang ginawa ko po, naghanap po ako ng pwede pang magpatuloy nung mga music lessons from the community and from my friends po na nandito sa Manila. Ang ginagawa ko po, binabiyahe ko sila from Manila, tapos sinuhost ko yung stay nila para makakapagturo po every week sa mga bata. Di ba libre yon? Libre po yung lahat po ng mga sessions po namin, workshops namin sa Green Space, libre po siya. Gagawa ko ng program na kailangan ng community, tapos ikikwento ko po siya sa mga kaibigan ko na align po dun sa gusto ko na program. Tapos, pupunta po sila na sarili po nila na resources. Kasi gusto po nilang ibahagi yung sarili nila na kaalaman dun po din sa mga bata. Ang galing, no? Nakaka-proud naman. Sa ngayon, teenagers na sila, di ba? Yes po. Ano naman ang kanilang ginagawa? Balita ko, nag-level up na sila. Dinidiscover na nila ang mundo ng arts. Ngayon po, mga binata, dalaga na po yung mga bata, nanghihingi sila ulit ng panibagong workshops. So, gusto daw po nilang matuto ng music production at saka video production. So, right now, Green Space Artist Village have Kapwa, we call it Kapwa Hub, Diwo Culture Platform. It's a do it with others. Do it with others. Okay. Diwo Culture. Do it with others, a culture platform where creative individuals, professionals would work together, create programs for the community. And we can all learn together in one place. So, yun po yung mga activity namin ngayon na meron kami ngayong program na Sundays in Green Space.
ito po, ine-encourage namin yung mga parents na imbis na nagsa-cellphone yung mga bata sa bahay, pumunta sila sa green space, and I have friends na gustong mag-facilitate ng workshop and matututo kami together. So currently, meron kaming mga storytelling, visual storytelling Wow, ang workshops. galing. Ang galing. Paano naman makakatulong sa Kapwa Hub ng Green Space Artist Village ang iyong advocacy? Ito pong advocacy na to, gusto lang namin na ma-develop yung personality ng mga bata, mas maging bukas, ma-generate yung utak, mag-isip ng mga ideas na magiging kapakipakinabang sa komunidad nila. Kasi sayang po yung talent nila na na-develop na yung performance, yung personality nila sa pagpe-perform. Yung self-confidence. Yes. And then ngayon po na ang social media po natin, ang mga recording, ang mga phone po is very powerful. We want to share these resources with the kids and create meaningful stories, compelling stories that they can show to their parents and in their school, and later on be yung dream ko po sana kahit isa sa mga bata maging isang director, manunulat, producer, musician, performer. Yan ang legacy mo. No, ang galing. Yan ang legacy mo. Sa tulong po to ng mga volunteers rin po namin na sumusuporta doon sa program. So, meron po akong mga tinatanggap na mga volunteers from all over the world, from Workaway.info na platform. Pupunta po sila sa space namin, magtuturo ng music or magtuturo ng video. Kung ano po yung strength nila every Sunday. Meron din po kami mga kaibigan na mga director, kunyari po nitong huli namin, gusto ko pong i-expose yung mga bata kung ano yung mundo na ginagalawan na po natin dito sa media industry. Abangan ang part 2 ng ating kwento sa pagbabalik ng Filipino at Heart with Teacher Jean. Hi, my name is Benmali Hali and I'm the owner of JNV's Catering. We're based in Sampaloc, Manila, and we've been in the industry for 7 years now. If you're planning for a sophisticated corporate event or a lively kiddie parties, we make the perfect blend of deliciousness and excitement to your special day. You may reach us at Facebook by searching JNV's Catering or Viber. Our number is 0966-837-4468. Thank you. Hello everyone. I am Michelle and we are the on the Snap Photoman and Photo Booth. We are located in Novaliches, Quezon City, and we offer services such as Photoman and Photo Booth. We accept events like weddings, birthdays, christening. For bookings, you can follow us on our Facebook page on the Snap Photoman and Photo Booth, and on Instagram on the Snap Manila. Congratulations, Teacher Jean, para sa napakagandang talk show or advocacy na ating pinapakita sa show nyo po na fini-feature ang mga ulirang gawain ng mga teachers natin na paminsan nanineglect pero dapat ma-highlight po sa mga ginagawa natin. As a second parent, congratulations pong muli for this beautiful show, and I'm pretty sure we are giving a beautiful acknowledgement to all the effort na ginagawa ng mga teachers natin. Kasing ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwag-iway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Walang nag-sponsor sa mga kailangan ninyo, sa mga ganyan, lalo na ngayon na nag-level up na kayo? Guys, sa ngayon po kasi karamihan po ng mga community member namin sa Green Space, nagsusupport sila in their own ways. They have the talent
to share what share. their expertise, parang sa pagtuturo, parang gano'n. It's more of kung sino yung may kakayanan, Yan yung tumulong sa oras na yan. Parang gano'n po. It's not a matter of all pera. But, So, kundi kung ano yung pwede mong maibigay, nakakatuwa. Sa iyong pananaw, Carl, paano makakatulong ang musika at iba pang sining sa paghubog ng isang mabuting kinabukasan ng mga bata? for me, Teacher Jean, music and arts is a very powerful tool to tell each learner's story about their culture, about their background, about their experiences, and passion. So it's a good tool that they can use to pursue their dreams and later on be a blessing to other people para makahone ng talents nila. Naku, Car, may kwento ko sa inyo. Talking of arts, wala ako sa singing pero sa arts, na-develop talaga ako. Nung maliit pa ako, na talagang may nagde-develop sa amin sa dancing. Alam mo ba, na yun ang nagamit ko para ako maging successful. Naging scholar ako sa dancing. Doon din meron ding scholar sa singing. Meron ding scholar sa acting. Sa akin, dancing. Alam mo ba kung ano akong meron ako ngayon? Dahil dun sa talento ko sa dancing, doon nag-start, na-develop yung discipline ko at saka yung self-confidence ko. Kaya ako, sobrang malapit sa puso ko yung ginagawa mo kasi isa ako doon. Naka-experience ako noon. I'm a living testimony ng isang poor little girl na from Mindanao na may narating sa buhay because of my talent in dancing. Carl, ano ang nais mong iparating sa mga manunood ng Filipino at Heart? Sana po patuloy kayo na mag-book dun sa lodging namin para po ma-sustain namin yung existence ni Green Space para patuloy din po kami makagawa ng mga programs na pwede pong maging makabuluhan or makatulong po dun sa mga estudyante may pangarap. Dito sa Wish Upon a Star segment natin, hindi lang tayo nagbibigay ng pag-asa, kundi nagpapalaganap ng kultura, ng pagbibigayan at pagmamalasakit. Maraming salamat, Carl. Saludo kaming lahat sa inyo. Tayong lahat ay sama-sama. Para sa ating kababayan ko segment, ay kaugnay din sa celebration ng World Math Day. Truly a Filipino at heart and a pride of our country. Yan ang professor and content creator na si Peter Esperanza. Ang professor based in the US na nakilala dahil sa mga videos niya about math problems and solutions. A Silver Play Button awardee by your YouTube dahil sa channel niyang Number Bender, kung saan hanggang mga estudyante sa Pilipinas ay naabot ng solutions and computations on his contents na posted online. Mas kilalanin pa natin ang ating proud kababayan, lalaging may solusyon. By the way, a special shout out sa aking hubby na isang math professor. Mabuhay ang lahat ng math teachers out there! Panoorin po natin ito. Pinanganak sa bayan ng Luciana, probinsya ng Laguna, at pinalaki sa simpleng pamumuhay. Hello everyone, this is Peter Esperanza at ako ay teacher dito sa Amerika pero lumaki ako sa Luisiana, Laguna noong taong 1980s and 90s. Wala pang technology noon, so ang pamumuhay namin ay payak. Ang bayan ng Luisiana ay nasa dulo bahagi ng Laguna. Simple ang buhay, ang nanay ko ay isang linggong nasa Marikina para magtinda ng isda. Yung tatay ko naman, OFW noon, at construction worker sa Middle East. So lumaki kami sa mga lola namin at sa Luisiana, sa public school kami unang nag-aral hanggang sa tumuntong ako sa college at doon ako nakaranas na mamuhay sa Maynila. Luckily, with the support of my parents, pagtapos naming mag-aral sa Luisiana, pagdating namin sa Maynila, nakapag-aral nga ako sa DLSU. Hindi man naging madali,
pero hindi rin hinayaan ng ating bida na ma-zero ang pangarap niya. Sa murang edad, natutunan ko yung halaga ng encouragement ng mga magulang sa isang bata. Dahil yung encouragement sa akin ng mami ko at saka ng daddy ko na kaya mong gawin lahat, basta magpursige ka lang. And with perseverance, added with dedication plus passion, mukhang nakuha na ng ating bida ang tamang formula. Nung pumasok ako dun sa interview session, akala ko mga 20 lang yung nandun sa na i-interviewin. Nakita ko over 100 yung nakalista. Luckily, out of hundreds of applicants, isa ako dun sa 3 na math teacher na nakasama. Dahil nga doon sa pagkakataon na yun, doon nag-umpisa yung second chapter ko sa buhay ko, which is yung pagtuturo ko sa Amerika. Doon ko inumpisahan noong 2012 yung paggawa ng mga contents in English and Filipino. Yun na rin yung isa sa mga gusto kong contribution noon sa mga natatanggap kong blessings sa Amerika, na kahit hindi man ako nagtuturo physically sa Philippines, gusto ko may naiiambag din ako sa edukasyon ng ating mga kabataang Pilipino. At kung nasaan man ako ngayon, ay dahil yan doon sa masidhi kong kagustuhan na masuklian yung suporta, pagmamahal at mga ibinigay sa akin ng mga magulang ko para marating ko yung buhay na meron ako sa ngayon. At sa mga estudyante natin na nahihirapan sa mathematics or kung anumang pagsubok na sa tingin nyo nahihirapan kayong lampasan, tandaan nyo lang na lilipas din yan. At syempre, kung sa pag-aaral or kung nahihirapan kayo sa pag-aaral ninyo, practice lang yung kailangan. Kasi kahit anong skills, kay dancing yan, kay paggawa ng content, pag-aaral ng calculus, hindi instant para maging successful ka at ma-achieve mo yung level na gusto mo. Kailangan dyan ay pagpupursige, kailangan ng oras at sakripisyo para makamtan nyo, makamit nyo yung mga gusto nyo makuha sa buhay. Thank you for making us all proud, kababayang guro, Peter Esperanza. Sabi nga nila, time flies when you're having fun. Kaya for sure, bitin ang 30 minutes para mapakinggan ang lahat ng kwento ng ating mga kababayan na laging buong puso ang pagtulong sa kapwa at pagpapakilala ng lahing Pilipino maging sa ibang bansa. Again, see you next week at sabay-sabay tayo. This is Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Bye! Filipino at Heart would like to thank MC Grazing Table, Mr. Bean's Coffee Bar, Aroma de Amor, J&V's Catering, Imprenta Republica Printing Services, On the Snap, Photoman, and Photo Booth by Tofu Photography, Ablasa Creatives Advertising, Grill and Guzzle Korean Barbecue Food Cart, TRS Duran Lights and Sounds, our main events, Penny Piggy Fen, Starlight International School, Sugared Food Supplement.